Igan, 3 araw bago magpasko noong 2014, isang bahay sa Valenzuela City ang pinasok ng 6 na kawatan. Ang mga inabutang tao sa loob ng bahay agad iginapos. Trabahador sa isang bahay sa Valenzuela ang 25 anyos na si Aris Torifiel. Kaya nang kumatok siya sa naturang bahay, hindi naglawang isip na pagbuksan siya ng gate at pinapasok ng kasambahay. Pero hindi lang pala pagkumpuni ng bahay ang balak ni Aris. Dahil lang siya makapasok na sa gate, sinundan na siya ng 2 pang kalalakihan at agad dumiretso sa loob ng bahay. Tinutukan ng baril at mabilis na iginapos sa mga lalaki gamit ang mga nylon na tali ang 2 kasambahay at ang among babae. 3, 2, 1, go! Ano nangyari sa atin? Tumagi nang humarap sa kamera ang may-ari ng bahay dahil sa labis na trauma. Pero ikinuwento niya na may 3 pang kalalakihan ang sunod na pumasok bukod sa grupo ni na Aris. Mabilis na sinuyo ng mga kawatan ng buong bahay upang limasin ang mga pera at iba pang gagamitan. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay dumating na ang lalaking may-ari ng bahay. Pinagbuksan siya ni Aris at dali-daling pinasok sa loob ng bahay at saka ginapos din. Naiwan naman sa labas ng bahay ang driver ng pamilya at agad humingi ng tulong sa mga tao sa paligid. Kinatok nila ang gate ng bahay at tinawag ang mga tao sa loob subalit walang nagbukas sa kanila. Sakto namang napadaan sa lugar si PO3 Henry San Pablo na papauwi na sana nang hingan siya ng tulong ng driver ng pamilya. Hindi nagdalawang isip ang pulis na tumulong kahit tapos na ang kanyang duty. Kinalabog ko yung pinto, kinatok ko yung pinto, then lumabas siya. Sabi niya, "Sir, may mga tao sa loob, may mga baril." Sabing ganon. Kinuha ko na siya, tinabi ko. Tapos tinuloy kong pinalo up ko yung backup. Ang lalaki lumabas ay si Aris na nagpanggap na biktima din ng mga kawatan. Naghinala na si PO3 San Pablo kaya naman hindi na niya pinayagang umalis sa lugar si Aris. Nataranta ang mga kawatan sa loob ng bahay at nagdesisyong dumaan sa bubungan para tumakas. Mataas yung bahay, naglundagan sila para parehas sa sobrang taas nung yung isa na balihan, nag-fracture yung paa kaya iniwanan na siya ng mga kasama. Dinala sa istasyon ng pulis ang napilayang kawatan na si Jesus de Guzman at isa pang suspect na si Reginaldo Peralta. Kinalaunan ay umamin din si Aris Torifiel na kasabwat siya sa panloloob. Yung na-aprento ng mga kapulisan natin, bali po 3. Yung isa po yung nag-serve na lookout nila, na-recoveran, nakuha ng puti po siya ng firearms. Tapos yung mismo insider, yung nagtatrabaho, yung kasabwat na repairman doon sa pamilya na yun. Sinampanan ng kasong robbery, serious illegal detention at violation of Republic Act 10991 or illegal possession of firearms ang mga nahuli at kasalukuyan nakakulong sa Valenzuela Police Station. Mahigit kumulang 200,000 piso ang halaga ng pera, alahas at gadgets ang natangay ng 3 pa nilang kasamahan na pawang nakatakas. Inaalam pa ng mga otoridad ang kanilang pagkakinanlan. Ang nangyaring bangungot sa pamilya sa Valenzuela ay hindi nalalayo sa naranasan ni Leo, hindi niya tunay na pangalan. Pebrero nung nakaraang taon, dang sinundan si Leo ng 3 lalaki papasok sa kanyang bahay. Pagpasok ko ng gate, tinutukan ako ng 45 ng 3 tao. Pinus na ako papasok ng pinto. Itong taling ginamit sa akin na... Pinadapa ng mga kawatan si Leo sa sala at tinali ang kanyang mga kamay at nilagyan ng packaging tape ang kanyang bibig. Sa kanyang tansya, 7 kalalakihan ang pumasok sa kanyang bahay. Umakyat sa ikalawang palapag ng bahay ang mga kawatan upang maghanap ng mananakaw. Nagkataon naman na nasa bahay din ang 3 anak ni Leo. Tapos yung anak ko naliligo sa CR. Pagbukas niya, nakatutok na yung 45. Sinarado niya. Pag sarado niya, binuksan ng pinto. Tapos pinalo siya ng 45. Dagawang makalabas ang anak niyang babae mula sa bintana, saka dumaan sa bubungan ng kapitbahay. Subalit ang isang anak na lalaki ni Leo ay tumalon mula sa bintana dahil sa takot. Bumagsak siya sa sidewalk at nabalian ng buto sa tadyang. Nakalay daw talaga ako. Tapos nalaga ako masintig mo ko. Sa istasyon ng pulis nakilala ni Leo mula sa mga litratong ipinakita sa kanya ang mga lalaking pumasok sa kanilang bahay. Dito na niya napag-alaman na ang notorious na Kuya Gang ang nambiktima sa kanila.
binansagan silang Kuya Gang, considering na itong kanilang leader, kinuha yung apelido ni Jonathan Kuya. Kadalasan sinasabayan nila yung kanilang mga binibiktima. Sa gate pa lang, pagpasok ng sasakyan, since nakabukas yung gate, papasok na rin sila. Naaresto ang leader ng grupo na si Jonathan, ang kanyang kapatid na si Jose at 3 pang miyembro ng kanilang gang. Kinasuhan sila ng robbery without bail at serious illegal detention at kasalukuyang nakakulong sa Quezon City Jail.